dear beloved, Boss Mike, Cervera. Eto, may bago. Maiba naman tayo. Ano? May bago. Ano? Naku mga kababayan, Sara Duterte kaalyado ni Leni Robredo. Oy! Teka. Alam nyo ho ba yun? Yan ho ngayon, yung bago, yung Sara Duterte. Pinili na, Leni Robredo, pinili na si Sara Duterte. Nako. Mga kababayan ko. Yun ho yung bago. Bagong paandar ng mga DDS. Hayop tong mga hayop na pusa ng mga DDS na to. Bagong paandar, Alam mo sila, no? Kung saan may usok, Oo. pupunta sila doon. Oo nga. Kung saan may apoy, doon sila para masawsawan nila at yung issue ng at si Sara laging nandun sa kainitan. Kumbaga sa tubig hindi lumalamig, laging mainit ang pusang inang mga DDS sa to mga patay gutom na to. namin dito, may mga DDS na mga nakano. Di ba? Pag binaril po kami dito ng mga OFW yata. Yari kami rito. Yari kami dito. Dadali mo lang yung boses mo, lagyan ka. Hindi pala. Dikit mo na kaya to dito sa iyo. Hindi, kala ko kasi Dikit mo na. Uy, kala ko kasi nandito lang tayo sa kanto, putik, airport pala Airport, sa airport tayo, yari tayo rito. So ito na, ito yung sinasabi natin. I-play na yan. Pinili na ni Leni Robredo si Sara Duterte, Ito na, ayan. Sige, play mo yan. Titingin ako sa likod. Ayan, andali. Tanggalin natin yung isa. Yan! Nakikita mo ba yan? Ayan, Ayan, Yan, ano sabi rito? Wishlist. Grabe, 2028, Ito daw ho yung kanilang pambato, mga kababayan. Malupit. Ayan po, ang presidente ay si Sara. Ang vice presidente ay si Baba ni Aimee. Ito mali. Baguhin ko. Ang presidente yung Bobo. Yung Bobo. Ang vice president yung Baba. Tapos ginawa senador si Leni, Ang kakapal na mga mukha. Ang kakapal na mga mukha. Grabe, Tapos tingnan mo naman, yung number 1 nilang senador, si Leni Robredo. Pangalawa, si Vico Soto. Putik na, siningit yung buang, Kita nyo, no? Di ba? Kita nyo, parang yung hindi may tawag dyan Ano? Teka lang may tawag dyan Mga siraulo. Hindi, yung yung sumasawsaw sa kasikatan, ano ba yun? Yung nakikisakay. Nakikisakay sila sa mga sikatan. Teka lang Alam ko yung ginagawa ni Mima yun sa'yo sumasakay sa kasikatan mo Ayun yun Ano ba yun? Ayun yung ginagawa ni Mima sa'yo sumasakay sa kasikatan mo. Ito na, talakayin natin. Biruin mo, ginawang senator lang si Leni. Tapos si Vico. Puro malilinis mga kababayan to. Tama. Tapos yung Heidi Yorak, sinama pa sa ibaba, ayan si Heidi Yorak, Yan. So, mga kababayan ko, yung tatlo rito, mga kakamping. Biro mo anong nilalait-lait nila yung kakamping. Binawalang yan nila yung kakamping. Correct. Sumakay lang sa Basileni. Taranta na ang mga betlog nila. Ngayon, gagawin nyo, senador. Ayun, cloud chaser. Cloud chaser. Kina-cloud chase nila si Sara sa mga malalakas. Ginagamit nila yung impluensya ni Vico, impluensya ni Leni, para pag-usapan ang bobo nilang presidente si Sara. Lahat naman yung bobo tingnan mo nga, eto na lang. Diba, ano yung banggit mo kanina? Si Leni, binabatikos nila. Dahil sumakay ng bus. Eto. Eto, pakita natin. Sige, play mo yan. Lilingon. Ayan, tanggalin natin yung music. Ayan, pwede rin naman lagyan ito. Kahitang karapatan, hawak nila'y pera sa ating galing. Pero ang sagot, puro hangin, puro Kita nyo? Puro sagot daw, puro hangin. Puro sagot, puro hangin. Yun naman talaga si Sara Duterte. Eto na mga DDS. Eto, panoorin ninyo. Tignan mo. Bakit kayo galit na galit? Si Leni Robredo sumakay ng bus tricycle. Anong nakakagalit doon? Kayo ba kinuhanan ng pera para pambayad sa bus na pamasahe? Sa tricycle na pamasahe? Tama. Bakit kayo galit na galit? Samantalang si Sara Duterte nyo, tignan nyo, pa-helicopter. Helicopter. Puti kayo.
based on our study, Mike Cervera and Yolo, Oh. if you are riding a helicopter, the estimated price one way is 150,000 to 200,000. Yun yung magagastos. Yung po ang mga gastos mo. Mura pa nga yun. Mura pa yun, mura di ba? pa yun. Kasi kung mula sa Davao hanggang Manila, malayo-layo yan. At saka yung mga bodyguard nakasama. Di ba? Ang daming gastos niyan. Siyempre, hindi mo naman pwedeng later na yung bodyguard. Takot na takot yan eh. Oo naman. Baka dalawang helicopter pa yan. Isa sa kanya, may backup pa. isa sa mga bodyguard. Kung estimate mo, isang helicopter, one way, 200. Putik, kita nyo? Tayo nagbabayad ng helicopter ng impacta na yan. Oo nga. Ayan o. Puro hangin. Puro hangin daw utak ni Sarah Puro eh. hangin talaga. Diba? Yun, sumakay na oh. Ulit dito. Tingnan mo ha. May pabulong-bulong pa yung gaga na yan eh. Magnanakaw sa bayan hanggang kailan pinagkakaitang karapatan. Hawak nila'y pera sa ating galing, pero ang sagot puro hangin. Diba? Nakakainis mo eh. Diba? Kung saan alarma sa bus. Diba? Ano sabi niya kay ano? Anong sabi niya? Hmm. Kay BBM, naasar ako, kay Bongbong, kasi yung helicopter, binigay kay Lisa. Sabi niya, promise, ako gagamit, putang ina ka, Bongbong. Sabi. Diba? Diba? Ito na, tuloy natin. May pabulong-bulong pa eh. Pabulong-bulong pa eh. Sino ba itong naka-green na mataba na to? Parang si, Chris Ulo Si Chris Ulo. Tangin na mo, Chris Ulo, nandito ka, hayop ka. Ayan o. Chris Ulo. Chris, nandiyan ka pala, hayop ka, kaya wala ka dito. Ito na, pakinggan ninyo. Pakinggan natin. Puro hangin. Puro hangin daw utak ni Sarah. Putik na yan, no? Puro hangin. Puro hangin. May mga kotse trelo. Kita nyo, baliw talaga, mga kababayan ko. Anyways, yan ho, Kita nyo naman kung ikukumpara nyo ang Leni Robredo At Sara Duterte, sumakay ng bus, sumakay ng tricycle, problema nyo si Leni. Samantalang ito, gastadora, lustay ng lustay, ayaw nyong problemahin siya. Pagtatakpan nila, babaguhin naratibo, ililihis. Pusang inang nyo. Diba? Kakapal mo Shoutout ka. mo lang sa BMB family, shoutout. Shoutout daw sa BMB family. Eto na, pakinggan nyo ito. Isa pa. Isa pa, Mga pakinggan natin kababayan, yung kalutangan ng hype punta na yan. na natin tong kalukaloka niya. Eto, tignan mong maigi. Sa mga matatalas ang tingin, makikita nyo at mararamdaman nyo to, GMA kanina. Tingnan nyo, mga kababayan, tingnan nyo maigi. Tinatanong. Yung pronouncement mo invites national reflection. Nakita nyo? Ano ba yun? Ayun, gaga talaga. Sorry parang may May sira ulo. Respeto sa mga may epilepsy pero hindi naman, parang may epileptic yata ito eh. May sira ulo nga. Ito mga kababayan Putek, saan kayo nakakita ng ganito? Ano yung Kahit minsan hindi naman nyo man lang nakakitaan si Pangulong Bongbong na gumaganyan. Kulang na lang mag-headbang. Kakaisip nito diba? sa bike na may gasolina yata. Di ba? Para bang yung kanta na nag-headbang ka pa, mukha katuloy gaga. Di ba? Di ba alam mo yung kanta na yun? Nag-headbang ka pa, mukha katuloy gaga. Di ba? So anyway, di ba? Ito na. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang... Lakas ng tama, putang ina. Tang-inang vice-presidente to. Ang lakas talaga ng tama. Shoutout sa inyo lahat na mga bagong dating, puta. Saan kayo nakakita ng ganyan? Saan kayo nakakita ng ganiring klase? Tinatanong lang mga kababayan, gumaganon-ganon. Tang-ina,
DDS. Tapos eto gusto nyo gawing ano? Presidente. Tignan nyo siya pa. Ayan na siya gumagawa yan, nagre-react lang kami. Nagre-react lang kami. Nagre-react lang kami, hindi namin ni-AI yan, katulad nyo, hayop Hindi kayo. AI yan, hindi AI yan ha. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron? Ayop ka talaga. Ano yun, mga DDS, ano yun? Ano para saan yun? Ano yung gumagano, ba't gumagano? Kailangan ba talagang gawin yun? Ikaw? Hindi ko nga alam. Diba? Kasi mga kababayan, Ano yun? tignan nyo si Pangulong Bongbong. Oo. Ano? Si Pangulong Bongbong, hindi naman hugan yun eh. Kaya nga eh. Hindi hugan niya si Pangulong Bongbong. Nasaan ba yung mga ano ni Pangulong Bongbong? Eto, si Pangulong Bongbong. Pakita mo, pakita mo. Kagwapo-gwapo eh. Oo. Hindi naman nahugan niya mag... Pangalawa, ayan na. kailangan Ayan, matiyak ayan, na ayan. may sapat na supply ng pagkain. Oo. Upang Titigan niyo ho mga Ako, kababayan ha. Oo. Ang Pangulong Oo. Bongbong nangangayayat na. Nakakayat na nga eh, dahil sa kakaproblema sa mga Pilipino eh. Oo, tignan niyo ha. pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Mm. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, Mm. ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Webes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Yan. Sisikapin Ito. Balikan pa ba natin si Sarang Baliw? Pukin ang ilan to. Isa nga Isa pa. Putak ng baliw na to. Tapusin mo, baka sabihin, edit natin eh. Ito. Tapusin mo, baka sabihin. Yung pronouncement Ayan, mga kababayan, yung si Raulong Vice Presidente niya. Magano'n din ako eh. Tapos balikan natin si Presidente. Sige. Ito muna. Babalikan natin si Presidente. Okay, pasok. PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man on your part? Ayan, tinatanong lang eh. Tapos ang ending niyan, mga kababayan, hindi niya alam kung ano sasagutin niya. Oo. Kasi inuna pa niya mag-headbang Oo. bago magbigay ng reaksyon o magbigay ng kanyang opinyon sa tinatanong sa kanya. Si Raul, okay ng inang Vice Presidente na to. Punta na natin, hayaan na natin yan. Establish na natin si Raulo talaga. Gusto nyo, meron pa eh. Eto, isa pa. Tingnan nyo naman. Tsaking. Itsura pa lang mga kababayan eh. Tsaki. Hindi pa nagsasalita yan. Tsaki. Hindi pa nagsasalita yan. Tignan mo yung tsura, no? Tingnan nyo na itsura mga kababayan. Sige, tuloy. Remulian, sinasabi niya may simula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment. Style nyo talaga yung gumagano. Ano ba yan? Parang may tumutusok sa tinggil ha? Parang may tumutusok sa tinggil. Sige, tuloy. So for now, ang focus ng Tingnan nyo, mga kababayan ko, layo ng sagot. Kita mo? Pakinggan mo maigi yung tanong. Okay. Pakinggan mo maigi yung tanong, Nyulo. Hindi mo pa Sige. naririnig ito eh. Ito ang tanong. Nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian, sinasabi niya may simula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your Ang tanong, nagsalita daw at nagkomento daw si Boying Remulla patungkol dito Maleta. sa mga mali-maleta na nag-umpisa daw Kay PRRD. sa panahon ni Digong. Si Digong. Ayan ha. Yun ang liwanag ha. comment po. so for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President. Tama layo. Tinatanong kay, di ba, admin na BMB Eduardo. Para Eduardo, salamat. Di ba? Pero mo tinatanong siya tungkol sa maleta delivery sa panahon ni Digong. Sabi niya, for now, ang focus ng Vice President, sang inan to. Sabi dito, Ang tiyo. lakas ng tama. Boss Mike Parnyulo, tinataktak ni Sarah yung laman ng utak niya. Wala tinataktak. Pigang-piga. Sinasait, pigang-piga na. Pigang-piga na ho, mga kababayan ko. pigang-piga Kita nyo na. ha, ang layo-layo ng mga sagot sa mga tanong. Oo.
malalaho, sira ng ulo nito. Oo, at tandaan nyo po Booking eh. at tandaan nyo po, kinikilatis na po natin dahil nag-endorse na siya ng maaga. Oo. So nandito na tayo kagad sa pagkikilatis ng Oo. pagiging presidente ng Oo. future president. Ang aga ka mo Ang magdeklara aga ang aga niya nagdeklara. Tignan nyo naman po. Tignan nyo, kilatisin nyo, ganyan ba ang magiging future president natin? diba? Ganyan po kabobo. Ganyan. Ganyan po kaampaw ang pag-iisip. Kailangan pa, sabi ni Par Eduardo, tinataktak para masaid. Kita mo naman, ngayon, Oh, di ba nag-iimbestiga ang Kongreso, Kamara? Ngayon ayaw sumagot eh. yan. Ayaw niya sagutin yung mga pinaparatang sa kanya. Oo. Kung hindi, question pa niya. Di ba? Pero yun nyo pinapasagot ka at dahil pinaparatangan ka na merong problema doon sa mga against sa'yo. Meron silang mga ebidensya. Oo. Ikaw ayaw mo sumagot eh. Oo. Bakit tayo sumagot? Kaya nga eh. Di ba? Tandaan po natin tandaan po natin na kailangan po, dito po, nag-aarap sila, sabi nga nila, tapang, sabi pa nila, di ba? Tapang, ibalik ang tapang at malasakit. Kung may tapang ka, hindi ka tatakbo sa Supreme Court, sagutin mo tapang nga eh. Correct. Oh. Kaso nga, matapang 16 yung abogado. Di ba? 16 yung abogado. Yan ba yung matapang? Ang matapang po, sumasagot ka impromptu. Kahit gumaganong-ganong ka, at least malinaw yung sagot mo. Hindi sa akin kasi, kung ako, nasa katotohanan, nasa panig ako ng katotohanan at alam ko na wala akong ninaka, wala akong ginawang masama, bakit pa ako kukuha ng abogado? Abogado naman ako. Tama. Kung ipagpapalagay nyo dito kay Sarah. Tama. Di ba? Tsaka napaka-basic lang ng dapat talakayin eh. Oh. Talakayin mo lang na bakit saan ba napunta ang mga confidential funds na to? Napaka-basic nun eh. Oo. Ang tagal na, ilang taon na po to. Ganito ganito. Ito ho yung halimbawa confidential fund. Yan. Di ba? Ngayon, nawala sa akin. Binigay ko kay Nyulo. Sa akin na. Nasa kanya na. Di ba? Ngayon, tinatanong nyo ko, saan mo dinala yung confidential fund mo? Ma'am Sarah, saan po din ang confidential fund? Binigay ko kay Nyulo. Nyulo, magpatotoo ka. Di ba? Nasa iyo, di ba? Ayan. Di ba? Hinahanap. Kukunin ko na lang mula. Yan. Ito na uli. Nasa akin na. Mga DDS, puta. Utang ina, napakasimple na lang. Basic na yan. May ano pa kami elaboration, ayop kayo Pag di nyo pa lang intindihan yan. Di ba? Kaya sabihin ng iba yan, sikreto lang po yun eh. Mga tanga, hindi nga pwedeng isikreto yun dahil pera ng taong bayan yun. Di ba? Hindi po pwedeng isikreto ang pera ng taong bayan. Kung namumblema kayo ngayon sa mali-maleta, ganun din po sa pagnanakaw nitong si Sarah. Balikan natin. Kung ganun pala kasimple na ipaliwanag sa taong bayan. Bakit hindi ho maipaliwanag ni Sarah na mag-isa lang? Kailangan pa ba tumapo ka ng Supreme Court noon? Kailangan mo pa bang kumuha ng 16 na abogado? Gagastos ka pa ng pera ng gobyerno. Paano? Sasabihin sa'yo, hindi nga pwede kasi confidential. Confidential. Ano ba yung ginagawa ng executive session? Kaya nga. Ng Kongreso. Ngayon, kasi nga, pwede naman sabihin mong confidential. Kasi nga, confidential fund. Ngayong naiipit ka na at marami ng tao ang nagtatanong. Tama. Tulad namin. Confidential Pa ba yun? Yes. Gagamitin mo pa rin yung katwiran na confidential kasi? Ang taong bayan na ho yung nagtatanong. Marami na tayo. Para sa katahimikan, hindi mo ba gagawing isakripisyo yung tawag mo na confidential? Yes. Para naman kami mapaniwala sa mga pinagsasabi mo. Biro mo parang gusto niyang palabasin na kailangan hindi sabihin tong iisang tao, halimbawa si Mary Grace Piatos, para sa kapakanan ng isipan ng taong bayan na masama sa'yo. Hindi mo hayaan yun. Ilabas mo na yan. Sabihin mo sa mga ka-OBP mo, mga department, ilabas nyo na nga yan si Mary Grace Piatos. Narilintikan na ako sa tao. Tama. Tatakbo pa naman ako presidente. Tama. Hindi yung ganun lang ako lang ganun. Paano kami maniniwala makukuha yung boto namin? Kung ang aming isipan lamog na lamog sa katanungan, sa mga ginagawa mo, sa tunay na pakay mo, hindi mangyayari na maiboboto ka namin, di ba? Alicia Doran, Di ba, Heidi Pantino?
Iboboto nyo ba yan, Makiliti? Oh, Rob Mapalad? tama. Lalong-lalo si BMB Honesto. Honesto. Malabo. Malabo po. Diba? Ang dapat iboto natin ay yung Oo. talagang nakikita po natin na may malasakit talaga sa taong bayan Yan. at open. Walang issue. Walang issue. Walang pandurugas. Walang pandurugas. Hindi yung katulad ni Mike Defensor, sabi wala akong ibang nakitang politiko maliban kay Sara na walang issue. Napakalinis, walang issue. Putik na yan, oh. Bingot ang utak. Oo, mga kababayan, yung utak niya mukhang tumagos na sa nguso niya. Kaya nga eh. Buti na lang nasara. Oh. Oo. Alam mo, Mike Defensor, ang gara mo eh, no? Oo. No? Kung ano-ano pinaggagawa mo para lang maging relevant ka, wala na. Hindi na. Ngayon, pinapunta mo yung 18 Marines doon, bumalik uli. Bakit? May script na. Pero nung impronto, nga. Kung wala palang kasalanan si Sara, kung itatapat natin si Lenny sa kanya, parang si Lenny anghel na. Yes. Di ba? Oo. Kung ikukumpara nyo kay Sara, kasi nga, si Sara daw, wala daw kasalanan eh. Siyempre. Wala daw kahit na ano. Pero hindi naman po pwedeng tawaging anghel yung isa na yun eh. Bakit? Kita mo naman napakadumi pa rin eh. Madumi. Pagkatao, hindi mo sigurado. Tama. Kasarian, hindi mo sigurado. Siya nga. May mga nagpapakilala pinakasalan, kapwa babae nito. Ay, grabe. Diba? Diba? Saka, saka naman yun. Tapos sasabihin, walang issue. Oo. Ang dami mga naglalabasan, no? Diba? Our beloved Boss Mike. Boss Mike.